Good morning. Good morning. Now we're here at Rizal Park of Coronadal City. Kahapon nandun tayo sa kala ko Barrio 8 yung Carpenter Hill, hindi pala. So, Carpenter Hill is not part of Barrio 8 but still a part of Coronadal City. Barangay Carpenter Hill. So today, we desire to present the gospel. So gani, if you want to join me, you have to present yourself. Presentable, di ba? So ganun naman kung nagsiserve tayo, ibigay natin yung the best. Excellence is the word for God. And thank you, upgraded discipleship training session 20. Today, we're going to talk about, siyempre, of course, when we talk about upgraded discipleship training, we should be the bearer of discipline. So hard for us BCF, no, na sa katawan natin, we're not disciplined, so we're not capable. So ganun din sa PNP, when we join the Philippine National Police, dumaan ka sa training, so that bago ka bigyan ng tsapa or bigyan ng authority. Ganun din sa Diyos. Kahit pastor ka pa, kung hindi ka dumaan sa process, God will not give you power and authority. So marami pong Christian na hindi angkop doon sa kapanawagan. It's all because lack of power. Power is the evidence of being a part of heaven. Remember, heaven is the place of power for earth. Kasi ang earth walang power. We are looking up in heaven for power. Ang langit lang ang nagbibigay ng power. Taglish tayo ngayon. So life works in you is my message. Hindi lang message, kundi ito ang pinag-aaralan natin. If Jesus is the way, the truth, and the life, we need to understand that when we talk life, now that we are in Christ, we're talking about life, the real life, the life that has no end. John 3:16, for God so loved you and me that He gave His only begotten Son. This only begotten Son is coming from a powerful heaven to bring power here on earth. That's why He's the light, He's the way, the truth, and the life. Talking about life, it works in me. Jesus is life. And if Jesus is life, and Jesus is in me, it is working. What do you mean by working? It is moving. Kasi pag may buhay, may move. At kapag may move, may growth. Kaya tingnan mo ang napakaliit na seed. Pag tinanim mo, it can reach as far as like this tree. Katulad yan, halimbawa sa atin, na tayo ay parang tree bearing trees. Sapagkat kapag ang tree ay walang bunga at wala itong function, ito ay useless. Ganon din ang buhay. God is intentional. God means source, sustainer. Siya yung may-ari, akda, creator, pinagmulan ng lahat when you say God. And if my God is truly the God who is the source of life, surely may ebidensya. That's why faith is the things that you hope for, evidence that you are hoping for. May mga ebidensya. Resulta talaga ang tignan natin para hindi tayo ma-deceive. Kahit sino, pamilya, pwedeng gamiting deceiver. No? Sa likod, nagsasalita ng negative sa iyo, pero sama ng sama. Kaya nga, kailangan nating i-discern. Discernment can help you what? Can help you ma-protect ka. Makaprotect ka pa ng iba kapag mayroong kanyan. Discernment is power coming from heaven above. It is true by believing in the Lord Jesus Christ and receiving the power which is the Holy Spirit. Kapag may Holy Spirit na tayo, may power na tayo. Ano ba yung mga powers na yan? Power to discern. Dahil dito sa lupa,
normal tayong parang mga gamit na wala tayong kapangyarihan. Not unless the presence or the Holy Spirit coming from above will come unto us. Hindi tayo magkakaroon ng power, tayo magkakaroon ng development, hindi tayo magkakaroon ng growth. Ang growth ay isang ebidensya na may life. Kapag hindi na nag-grow, ibig sabihin, we're dying. Diba? Ganon din ang tanim. Pag ang tanim, hindi na siya lumalago, hindi na siya tumutubo, it means to say it's dying. Ganon din ang Christian. So, we have to confess today. Let's pray. Our Heavenly Father, I thank you for bringing life. Salamat na binigyan mo kami ng buhay sa pamagitan ni Jesus. Sabi mo nga, Jesus is life. And immortality, ang buhay na walang hanggan, ang mortal na walang kamatayan, in the light sa iyong salita. At sa pamagitan ng gospel, which is the good news of salvation, may na kung saan dito sa lupa may kamatayan na nagwo-work dito. Death is working here on this planet Earth. But life works in me. Sa lahat ng mga tumanggap kay Jesus, Amen. ay nagtatrabaho ang buhay. Yes. And everything that's connected to me, kung ako ay may buhay at may mga nakakonect sa akin, mabubuhay din sila. Amen. Yan po ang pinapasalamatan ko. Yan ang nakita ko. Yan yung life works in me. And in those people na totoong tumanggap kay Jesus. Yung mga sama-sama lang natural, hindi nila ma-experience, lagi silang nakumukontra sa inyong salita. It's all because they don't know. They don't know God. They don't understand everything. They are not born again. And so therefore, kapag hindi kami sunod-munod sa inyong salita na nagbigay sa amin ng ganitong resulta, for sure, wala po kaming mapupuntahan. Salamat. Thank you is the word. More than enough. There is no such words that we could express how much we thank you for the revelation na binigay mo sa amin. Thank you so much for the love. Thank you so much for the greatness of your love. And today, we're going to meet you again in your word. Yes. This is my prayer for everyone who are listening, who are eating the word of God. Yun po ang gusto ng inyong salita, na ang salita ninyo is like a bread of life, na kung sino man ang tumanggap at kumain talaga, mayroong resulta. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. So I hope hindi lang yun prayer, kundi talagang namnamin ninyo, paulit-ulitin nyo itong live stream. Gagawin pa natin yung prayer natin. Diba sa atin, amen lang, sama-sama lang, pero walang intention na gawin. That's the reason why, anong nangyayari sa atin? Lagi tayong sinasaway. Kasi we are not in accordance to the Word of God. Ang salita ng Diyos ay Diyos. Lagi kong pinaulit-ulit yan. Dahil maraming Kristiyano, kahit pastor, they don't respect the Word of God. When you respect the Word of God, you know that the Word is God. Doon mapatunayan na talagang siya nga ang Diyos mo. Ang salita, sa una pa lang, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and God is the Word. So today, I would like to review doon sa Dominion kahapon dahil napakaklaro nga naman. All Luzon, Visayas, and Mindanao, all over the world, yung ating mga eagles na sumusuporta, you are the heroes of faith. At ito ang purpose ng Diyos sa atin kahit malayo kayo, di man kayo nakakagawa ng ginagawa ko. I show you what we are doing para makita nyo kung saan pumupunta ang inyong pera. Ang pera ninyo ay product ng inyong work, di ba? It is connected sa salita ng Diyos. Kapag nag-invest tayo, meron tayong dividends. So, hindi naman namin magagawa itong lahat ng pinagagawa natin for 25 long years kung hindi kayo
sumusuporta. So we need you need us. Tayo ay nangangailangan. Kaya we need to respect one another because we need each other. That's the truth, and that must be, ito dapat ang ating tanggapin. Kapag tinanggap na natin ang isang bagay, naging system na natin. Hindi na yung lagi ka pang sinasabihan, no? Pag sa pictorial sa Facebook, lagi kang maganda. Pagdating sa Panginoon, pangit ka. Yun ang hindi maganda. Pagdating sa Panginoon, wala kang consistency. Pagdating sa blessing, picture. O ganun, okay lang yun. Pero sana, ma-present natin ang Diyos ng tama. Amen. Kasi, kapag nagko-confuse kayo, i-delete ko kayo dito sa BCF. Sa totoo lang. Dahil, di ba, pag maganda ang isang picture, tapos may dumi, kailangan mo siyang i-delete. So our God is holy. Kaya nga kailangan mong magpadisiplina. Kung gusto mong gumamit ng pangalan ni Jesus, dapat yung pangalan na Jesus, kahit sa t-shirt man lang, you represent it rightly. Kaya nga kahapon sinabi ko, merong pastor tayo na nakikinig. Marami tayong nakikinig na pastors. Use the word pastor properly. Kapag tinawag kang pastor, umayos ka. Hindi yung ang bastos mo, ang very hindi ka disiplinado, may nagsasalita ka sa likod, and you are misuse the name of the Lord. That's abomination. Baka hindi nyo pa naintindihan, kaya po meron tayong upgraded discipleship to give you knowledge, give you understanding, and bring you to the light. Kasi pag wala pa tayo sa light, hindi natin nakikita ang darkness. We are preaching the gospel, but we are still in the dark. So, anong bagay yan? Oo, napapabilib mo rin yung mga nasa dark, pero they will never be in the light kasi ikaw nga, wala ka pa rin sa light. Alright? This is not to condemn you. This is to present to you the gospel properly. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. And so therefore, ang Genesis 1:26, nandito tayo. Dominion over darkness. Sabi niya, let us make man in our own image and likeness. Tulad tayo ng Diyos. Araw-araw pag nagkasala kayo ganito, kahit sa more lang, sa kasalanan na yan eh. Yung pang lumabas pa sa bibig mo, mga bata, sa kapalibot mo, nakarinig ng negative mo, recorded yan sa langit. Sense around kasi po. Kapag may Holy Spirit ka, parang meron kang wifi. May line ang Diyos sa'yo. Nakikita niya ang iyong iniisip, nababasa niya ang iyong iniisip, at naririnig niya ang murmur mo, ang grumbling mo, especially against your pastor. Kasi ang pastor nagre-represent ng Diyos. Amen. Ngayon parang nilabanan mo ang Diyos, hindi mo alam. We're not fighting against the flesh, but we are fighting against the Spirit. Tama ba? Kaya nandun lagi ang forgiveness natin kasi meron tayong Holy Spirit. Ang walang Holy Spirit, mahirap mag-forgive. Mahirap mag-forgive. Kasi nga, walang power. Again, ang pagkakaiba ng tunay na anak ng Diyos ay power. Amen. Bakit hindi ka consistent sa BCF? Because you don't have power. It shows that you are not the Son of God. Hindi ko sinabing lagi kayong present, lagi na lang kayo present. No. Malalaman mo naman ang active sa katawan mo. Malalaman mo sa katawan mo na may paralyzed, na hindi siya nagagamit. Pag gusto lang siya kung kailan siya gamitin. So, tatanungin mo pa, oy kamay, pwede ka bang magamit ngayon? O, di ba? Kung tunay na part ka ng body, ang kamay basta na lang gagalaw kasi nakakonect siya sa brain. Amen. Sa headship ni Jesus. Kasi puro lang kasi. Pastor, hindi ako naka-attend kasi. Kamay. Nagsusori yung kamay. Siyempre, hindi gagana ang body of Christ kung wala yung na-assign. Kaya nga, hindi ka pwedeng i-assign kapag hindi ka nakapasa ng exam, ng process.
So, let's sumingala kayo sa langit. May white, yung white, clear, clean. Marilyn Bikini, Bacoor. And also sa kay Joy Bacon and all the eagles outside the country. Thank you, Mark, for your support. And also Ken. And everybody, you are all heroes, mga eaglets ko, nandyan sa ibang mga bansa. Bago yung dominion na yan sa 126, ikaw ba ay gawa ng Diyos to dominate or to manage everything that God has given you? Siyempre, kailangan alamin mo, ano bang binigay ng Diyos sa'yo? Una, hininga. May hininga ba kayo? Amen. Ngayong umaga, mga bad breath kayo. Hindi pa kayo nag-toothbrush. But, hininga pa rin yan. Amen. Yan ay binigay ng Diyos. Bakit naging bad yan? Dahil sa'yo. Hindi dahil sa Diyos. So, that's why we have to know na meron tayong authority over darkness. Amen. Mas makapangyarihan ang langit kesa sa lupa. Yes. Lalo na sa darkness. Ang langit ay light. Amen. Maliwanag ang langit. Kuminsan merong ambon, dark because of na-absorb dito sa lupa. Yung sin ang nakapagbibigay ng darkness. But thank God, meron tayong sun. Kailangan po tayong biblical kasi para huhubugin tayo ng Diyos ayon sa kanyang plan. So kahit tayo nag-walking early morning, thank God, nakailang rounds din yung mga iba sa atin, ako rin, and I do it a prayer walking. Kaya nga binigyan tayo ng spirit, soul, and body. Dahil ang buhay ay tatlo in one. We need to be balanced. Una, espiritu. Ayaw ng iba ng spiritual. Ano ka ba? Diba, spiritu ka. O, na mayroong kaluluwa na nakatira sa katawan. Amen. And so, therefore, in 1 Corinthians 1:12 to 13, pakibasa. Praise the Lord. Mukhang wala pa. So, being born again, you are superior over Satan. Tanda. Ako, at may iba namang nagsasabi, ako'y kay Kristo. Bakit nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa cross para inyong Identify kayo kay Jesus. Surely, nakikita sa buhay natin. Huwag yung paganda tayo ng paganda tapos in-introduce natin actually dahil ang totoong beautiful is si Jesus. Amen. So I want everybody to be corrected. Christian na tayo, nandyan pa tayo sa simbahan, mukhang gumagawa tayo ng platform natin para sa atin. Well, alam natin na curse will be attached to you. Kaya ako nagsasalita para maligtas kita. Kung hindi ka makinig, go ahead and I'll show you kung yan ay totoo ba o hindi. Kasi sinabihan na kita. Sinabihan ko na ang asawa mo, pero ganun ka pa rin. Kaya I don't want you to really put yung confusion ba? Kasi pag confusion ang dala mo, you came from the devil. To know, on na sila. After 6 years, wala na sila. 3 years. Tayo nandito pa. Dahil ang Diyos na siniserbihan ko, ang kingdom na siniserbihan ko, ang government na siniserve ko, ay ang langit. Na walang you belong to, you are disciple of Paul, or you are a disciple of Pastora Marlene, or you are a disciple of Jesus. Dito po, I am including myself. I'm including myself as a disciple of Jesus Christ. This is upgraded discipleship 2023. So Colossians 2:15. Colossians 2:15, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag ng kanyang pinirada. Of light, translated into the kingdom of your dear Son. So in other words, we're talking about the kingdom kahapon pa. The kingdom of light belongs to, or it's under the leadership of the Son. The Son is the King. Kaya nga siya po ay Jesus the King. Meron tayong Christ the King dyan. No, hindi yung church, hindi niyo siya tinanggap ang negative. Ang positive naman, nakakabuhay.
That's the reason why ang totoong nagpapahari o pinagarian ng Diyos ay hinahanap ang light. Hindi na kayo dapat sabihan pa na pumunta rito o di ba? Wala tayong dapat sisihin. Minsan nagagrumble kayo dahil kay pastora. Well, ginagawa ko lang yung tama. At kung di kayo gumagawa ng tama, talagang magagrumble kayo. Colossians 2:15, sabi niya, He has given you what? This arm. So, bago tayo napunta sa itong kingdom of light, dinisarmahan muna tayo. Katulad ng rebelde. Pag sumuko ka sa government, didisarmahan ka talaga. Di lang yan, di ka agad ilalagay sa... Ganon din sa atin kasi nagsisimba, umiiyak, di ba? Ang iyak niya, oh, grabe iyak niya, ganon talaga. Pero nandun, umiinom sa malapit sa simbahan. Kaya yun nga po, kung ganyan tayo, ano mangyayari sa kaharian ng Diyos? Alam naman natin na hindi nagbago. Sige, tanggap lang ng tanggap lang ng tanggap. Wala pong problema, tatanggapin natin yung nagsisisi. Paano yun? Gusto nating